Ay, live na pala tayo. Grabe Kamoto, anong nangyayari sa bansa natin? Kabilaan ng nakawan, kabilaan ng sirang, kabilaan ng baha. Talagang, ay nako, sobrang nakaka-stress. Lalo na syempre tayo na affected, no? Dahil syempre hindi naman tayo mga politika, hindi naman tayo mga mayayaman, di ba? Pero yung mga nakaupo sa gobyerno natin, masasabi ko, ang sasarap ng buhay. Grabe, nakakalungkot. Palibasa kasi, puro mga elite. Nakakabuisit lang na sila ang sasarap ng kinakain nila. Magandang bahay, komportable, may security, tapos tayo bilang ordinaryo na, masasabi ko ordinaryo kasi hindi naman tayo ganun ka-elegante. Hindi po nga na lang, yung talagang kailangan natin magtrabaho kasi pag hindi tayo nagtrabaho, no work, no pay. Pero sila, yung mga nakaupo sa gobyerno natin, sa totoo lang kahit hindi pumasok yan, kahit, alam mo yun, kahit sa totoo lang wala silang gawin, buong buo ang sahod niyan, may mga bonuses pa yan. Ayoko na lang sanang pag-usapan, pero syempre, nakakasama ng loob, kabilaan Diba yan, di ba may mga Duterte, mga loyalista, minsan nakakalimutan na natin yung pagiging Pilipino natin sa totoo lang. Minsan nga, napapag-isipan pa ako, Kamoto, ano ka ba, DDS ka ba? Loyalista ka ba? Sa totoo lang, sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung sino yung papaniwalaan mo. Pero ako, syempre, meron din akong mga, kanya-kanya tayong, kumbaga, tiwala tayo. Pero syempre, ang hirap lang kasi parang ganun din pare-parehas tayong nagagamit. Masyado tayong nagpapaniwala dun sa mga mabubulaklak nilang salita. Alam mo yun, syempre, politics is politics. Sa politika ng Pilipinas, kahit sabihin mo yung isang politiko dyan, galit ka, pero kung mayroon naman siyang ginagawang maganda para sa iba, ngayon, pag nakaupo na sa pwesto, sisirain yung mga, sisirain yun, kasi syempre doon matatandaan ng tao Basta ganon, yun ang politika. Siraan, kahit na maganda yung gustong mangyari, sisirain. Ganon ang politika sa atin, Kamoto. Wala kang makikita ang politiko na, maganda yung nasimulan niya. Teka, kalaban ko to Teka, sirain ko. Hindi mo maririnig yung yung, teka, kalabang ko yan. Pero, teka, nanalo ko. Ngayon, gagawan ko ng storya. Ganun yung nakakalungkot. Sa totoo lang, dati nag-vlog ako ng mga ganyan. Ngayon, ginagawa ko na lang is more on reposting ako. Kasi kahit sinong idoluhin natin, Kamoto, sa totoo lang, sila lang naman yung na-high moral Pero tayo, bilang ordinaryong tao lang din, rider, driver, ako yan ang trabaho ko ngayon. Masakit lang isipin na tayo yung number one affected dun sa mga desisyon, sa mga pagnanakaw. Sabi ko nga sa inyo, yung mga yan, yung mga nakaupo na yan, sa totoo lang, hawak nila yung batas. Kaya nilang bilhin yan, kaya nilang doktorin yan. Yung ordinaryong tao nga na nahuhuli sa checkpoint, natataniman ng droga Pero kapwa mo, Pilipino yon, kapwa mo nandun sa ilan lang naman yung lamang dun level, kumbaga halimbawa ay pulis, diba? Wala bang pamilya yan? Yung pamilya ba niya yan ganun bang kaangat? Pero minsan nagagamit lang din yung posisyon sa gobyerno kaya nagiging maangas. Ako din naman, rin naman ako sa government, pero mas pinili ko lang din yung part na makatulong. Pero wala, ganun talaga kahit anong gawin natin, napakahirap na Kamoto na baguhin yung politika sa atin. Kumbaga sa totoo lang in my own opinion, ang makakapagpabago na lang sa nangyayari sa bansa natin at saka sa batas ng Pilipinas ay divine intervention. Divine intervention, yun na lang makakapagpabago sa nangyayari sa atin ngayon. Pero yan, dahil nasa
klase ng politika sa Pilipinas, pa-ikot-ikot lang yan. Kaya, may mga magtatanong dyan, DDS ka ba? Loyalista ka ba? Honestly, wala na eh. Hindi ko na tinitignan yan eh. Kasi minsan sumuporta rin naman ako sa kabila. Minsan sumuporta din naman ako sa kabila. Ganun lang. Tayo rin naman yung number one affected eh. Diba? Oh, yun. Si Ninong Ramos. Ninong, peram naman ng big bike. Mapangkapi lang. Kamusta dyan? Pumasyal ka naman dito. Dalhin mo ako dyan. Bigyan mo ako ng work. Ayan si Ninong Ramos. Diba? Imagine kamoto, diba? Pa-ikot-ikot lang tayo. Kaya sa akin, mga may nagtatanong dyan, kanino ka ba? Ako, in my own opinion, kung merong pagkakasala, panagutin. Diba? Ganun na mangyayari. Kasi tayo bilang ordinaryong tao, hindi natin kasi alam talaga kamoto kung ano yung kalakaran sa loob eh. Kumbaga sa mga balita, bilang ordinaryo ha, ito lang yung nakikita natin. Depende sa balita kung tayo ay magagalit o hindi. Pero, if you, dig deeper, sabi nga kung mag-oobserba ka at kung nandun ka sa loob ng gobyerno, malalaman mo yung kalakaran. Well, ako ayoko na lang mag-talk, pero alam ko na. Ganun talaga, hindi lahat tayo. Kumbaga talagang mahirap. May mga gustong gumawa ng tama, meron din namang nadadawit lang. Pero ako, bilang kung ano lang yung nakikita ko, yun yung judgment ko. Pero hindi din naman ako korte. Diba? Meron ngayon tayong legislative, executive, meron naman tayong judiciary. Well, nasa sa inyo kung paano nyo i-judge. Pero tandaan nyo, hindi rin tayo, kumbaga, own judgment lang naman to. Pero, halimbawa, yung mga tao nating gustong ipakulong, yung sinasabi natin na nagnanakaw, napakadaling sabihin kasi depende kasi sa mababalitaan natin. Yung mga pinapatay, yun ang judgment natin. Pero, meron kasi tayong korte na kung saan nililitis. Sabi nga you are innocent until proven guilty by any court of law, kung tama yung aking Kaya tayo may basta yun sa atin yung mga nakikita natin, judgment lang natin yun. Pero hindi tayo korte. Pero nakakalungkot lang doon. Ganun lang nila nilulusta yung pera, Tapos tayo bilang ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho, siyempre pag na-late tayo sa trabaho, ano nga ba, kaibahan natin dun sa mga opisyal at nasa gobyerno. Kaya no wonder marami nagpapatayan para makaupo sa gobyerno kasi kasarap talaga ng buhay. Pero, kung ikaw ay talagang totoong public servant, hindi masarap ang buhay ng nasa gobyerno. Bakit? Kasi obligado ka na tulungan yung kapwa mo Pilipino. Hindi masarap ang buhay sa gobyerno. Sa totoo lang kamoto. Kung ikaw ay public servant. Pero, nagiging masarap lang ang buhay ng isang politiko kung kumikikba ka, nagnanakaw ka, ay makasarap talaga ng buhay niyan. Tayo bilang ordinaryong Pilipino na kailangan, kumbaga no work, no pay, di ba? Tayo, pag na-late tayo sa trabaho, pakita ko yung kaibahan mga government official, pag na-late sa trabaho, wala namang kaltas yan. Siguro baka memo. Pero kung higher position, wala yan. Hawak nila oras nila. Pero tayo, pag na-late tayo, kaltas sa trabaho, memo, posible pa tayong matanggal sa trabaho. Tsaka nakakasama ng loob kasi syempre bilang taxpayer, lahat naman tayo taxpayer, kahit din naman yung mga nasa government. Kaibahan lang natin sila may kickback. Yun lang talaga yung kaibahan. Diba? Conforme din kung salbahe yung mga politician na nakaupo tayo ganun, babayad tayo ng tax, tapos makikita mo yung kalsada wasak-wasak, butas-butas, makikita mo yung mga lugar na hindi naman dati binabaha pero binabaha na. Anyway, hindi rin naman natin totally pwedeng isisilat sa gobyerno kasi isa rin sa dahilan na nakikita ko based on observation ko,
yung mga drainage natin, I mean, yes, old drainage na siya. Pero kung nagiging malinis lang ang Pilipino, na katulad sa ibang bansa, wag na tayong lumayo. Andyan lang yung Japan, di ba? O sa Japan, di ba? Maliit ng bansa nila, pero sila ay mga disiplinado. Nakikita mo naman yun, di ba? Napaka-progressive na bansa. May mga nakatira pang koi fish, yung based lang dun sa mga documentary na napapanood ko. Pero never been to Japan. Pero may mga kakilala ko, kabatch ko nung college na nag-Japan yan. Maganda talaga. Well, very compensative naman yung sahod nila. Actually, kung yung kaibigan ko na construction worker, kung idadali mo dito sa Pilipinas yung pera, laki. May 100,000. Kutsa tayo, parang halos siguro, kung minimum ka, sa 240,000, 270,000 ka, if I'm not mistaken. Kung nag-office work ka, tapos minimum ka, sa isang taon mo, doon po siya parang 1, 2 buwan, 3 buwan, meron kang ganong kalaki. Diba? Kaya ako, hindi ko naman sa inaano din, pero hanggat kaya nyo, no, na makapagtrabaho sa ibang bansa, gawin nyo. Kasi, honestly, yung sipag ng mga Pilipino, tapos ikukumpara natin yung sipag natin dito, tapos pag nakita ng boss mo na mas magaling ka pa, doble trabaho ka, diba? Totoo yun. Sa ibang bansa, talagang pag nakita na may potential to, magaling to, maraming alam to, dadagdagan nila yung sahod mo. Sa Pilipinas, hindi ka dadagdagan ng sahod. O siguro, pagpalagay na natin na dinagdagan ka ng sahod, 1,000. Malaki na yun, ha? Pero yung trabaho mo, dagdag din, diba? Kaya nakakalungkot. No wonder kung bakit may mga kakilala ko na nangingibang bansa sila. Kasi nga, compensate. Kumbaga, ito yung pinagtrabahuan ko, ito dapat yung kinikita ko. Sa Pilipinas, hindi. Okay. Isa pa dito is yung mga, sample na lang din yung mga garbage collector. Sa Amerika, mga nasa 250,000 yan, na kung hindi ako nagkakamali, i-validate nyo na lang doon sa mga kakilala sa US. Garbage collector. Laki. Kung dadalhin mo yung pera nila dito, ganun kalaki sahod nila. Tapos, meron ka pang yung mga safety. Naka-reflectorize ka, naka-gloves ka, may mask ka, ganun sa New York. Ganun. Talagang ginagalang yung mga maliliit, yung masa sa kanila doon, yung mga garbage collector, yung mga nagsusurage doon, ginagalang doon. Sabihin doon yung mga tao ay, thank you for your service. Ganun. Sa Pilipinas, makikita mo yung mga garbage collector, walang gloves, talagang kinakamay na lang, samot-saring dumi ng tao. Hindi mo makikita rin minsan na yung iba, parang imbis na nandidiri pa. Well, hindi mo rin naman masisi kasi talaga kung titignan mo yung mga garbage collector natin kumpara dun sa mga New Yorker na garbage collector doon, well, equipped sila. Sa Pilipinas, hindi. Kasi honestly, kung talaga tayo ay progressive na bansa, makikita mo yan. Maayos na pananamit, sa mga simpleng ganyan, maayos yung kalsada. Dito ka lang naman makakita sa Pilipinas ng mga sidewalk, park na kasi. Mga nakapark, mga sasakyan. So, alam mo yun, number 1 din talaga problema natin yung mga kapwa natin Pilipino. Pero lakas natin mag-demand na na maging malinis tayo, lakas natin magmura pagbaha. Yun lang talaga, kaya mahirap. Kanya-kanyang disiplina. Tapos sa Japan pa nakakatuwa, mga bata ay until 4 years old, meron sila yung gardening. Sa Pilipinas talagang aral agad. By the book. Sige, kahit wala na yung sa atin yung yung magiging masinop ka, magiging malinis ka. Try nyo manood ng mga documentary, yung sinasabi ko. Mapapaisip din kayo na, sa kanila, disiplinado, kaya nila. Pero sa Pilipinas, mabot na nga tayo ng K-12, sa totoo lang. Pero parang, ewan ko rin. Ibang mga bata ngayon. And generation natin, yung mga kasing edad ko, I'm 33. Nabutan pa natin yung piko, yung mga tumbang preso, ganun pa yung mga laro. Ngayon, more on, yung mga gadgets na.
Siyempre, bilang nagtatrabaho din, honestly, ako aminado ko, hindi mo rin totally matututukan yung bata. Kasi siyempre, nag-aaral, private, malaki pangailangan, hindi naman tayong pinga ng anak na big time. May kaya kung sa may kaya, pero alam mo yun, ganun yung no work, no pay. Business, hindi naman laging okay din sa business. Minsan, hindi rin ganun kagandahan. Ano lang talaga, swertihan lang. Pero ang pinapoint out ko kasi dito is, sana maisip ng mga government official natin, sana lang no, na yung mga tao, dapat kung nagbabayad naman ng buwis, pagandahin yung kalsada, ayusin, di ba? Imbis na kinukutungan nyo, ba't hindi nyo tulungan kapwa nyo Pilipino? Sa totoo lang, kung maganda lang ang pamamalakad sa Pilipinas, walang lubak, walang baha, baka siguro nagtitip pa ako. Kumbaga, ang sarap lang sa pakiramdam na, pucha, ang ganda ng kalsada. Walang baha. Teka, sosobrahan ko yung tax ko sa gobyerno, magvo-volunteer na lang ako. Pero sa nakikita mo ngayon, kabilaan yung korupsyon, hindi okay na magnakaw. Hindi naman kahit na kailan hindi magiging okay yan. Pero kumbaga, yung tipong, sige, kumurakot na kayo ng kumurakot, magnakaw na kayo ng magnakaw. Pero kung nakikita ng mga Pilipino na maganda yung daan, walang baha, malinis, walang bawas-bawas yung nangungutong, isang pangarap na nating lahat na sa sistema ng Pilipinas napakalayo. Ang galing natin na bumilib sa ibang bansa, pero sa sarili nating bansa hindi tayo maging bilib sa totoo lang. Ang daming ibang bansa na ang kinukuha yung mga overseas Filipino workers kasi nga magagaling sa trabaho, talented, yung mga skilled worker. Kaya ako no wonder marami nag-a-abroad Mas, sabi ko nga kanina, yung galing ng Pilipino pang ibang bansa talaga. Kumbaga well known. Ang problema hindi kasi sinusuportahan sa Pilipinas. Kaya alam mo yun, parang tinatamad na rin. I mean, ang galing-galing ko, dapat tapatan mo naman ng magandang sahod yung trabaho ko. Pero ang baliktad, binibigyan ka ng binibigyan ka ng dagdag trabaho, wala ka naman dagdag sahod, di ba? Yun lang naman talaga yung totoo. Mga officials natin, kurakot ng kurakot, yung mga ordinaryong tao na nagbayad ng tax, pag na-late sa trabaho, syempre, pag na-late ka, anong mangyayari? Di bawas ka rin sa sahod. Di ba? Ganun yun. Minsan baka masuspindi ka pa. Well, anyway, shout out dun sa mga kumpanya pa na kahit pa paano meron parang delikadesa dun sa mga empleyado nila. Pero sobra. Like for example, yung traffic sa Philippines, kumpara mo sa ibang bansa, sa Japan, sa Germany, sa Europe. Sige, doon na, lumayo-layo na tayo. Mahilig naman tayong mangopya ng gawain at ikauunlad ng ibang bansa, pero hindi natin ma-apply sa Pilipinas, yun yung totoo. Diba, sa kanila, ang sasakyan is good for 3 years to 5 years lang. Tapos dispose na agad. Sa Pilipinas, sige, habang tumatakbo yan, hanggang di na-accident yan. Kahit wala nang proper maintenance yan, tatakbo pa rin sa kalsada yan. Ang nakakapagtaka, paano nyo nare-rehistro? Di may fixer. Di sige, takbo pa rin sa kalsada. Wala, hindi kasi ganun ang batas sa Pilipinas. Kaya nga kahit bulok na sasakyan, tumatakbo Kaya nga, hindi rin ba kayo nagtataka, tayo ang tapunan ng Japan, ng mga surplus nila. Tayo naman syempre, bilang tapunan ng mga, syempre, Japan nyo, JDM, matibay naman kasi ang gawa ng Japan. Kaya talagang ako, subok ko din yan, nag-i-import din ako before ng parts. Matibay naman talaga. Pero pang kanila lang kasi yung tibay na yan. Sipin mo, 3 years, 5 years, kahit buo pa, tumatakbo pa sa Japan, properly maintained. Tinatapo na nila dito sa Pilipinas. Tayo naman, syempre, Japan yan. Kaya ganon, mura na Kumbaga, alam naman kasi natin na maganda ang kalidad ng gawa ng mga European, US, sa Japan. Kaya tayo tanggapin na rin natin na tayo ay tapunan lang din. Pero ang nakakalungkot lang dito, marami mga Pilipino na talented na pinapakinabangan sa ibang bansa. Kasi doon lang po tayo na-appreciate. Sa Pilipinas, hindi. Kaya nga sabi ko kanina sarap sana magbayad ng tax kung maganda yung kalsada. Sige, bahala kayo na magnakaw dyan. Pero kung sinusukli nyo naman maganda,
Mapapansin pa ba namin yun? Hindi na. Diba? Bahala ka magtakaw dyan. Kala ka na yan eh. Ang problema, sobra naman. I mean, nagnakaw na nga kayo, tapos pinabayaan nyo naman. Nakakabili ng private jet. Kaya nga meron din akong post dyan na nakakabili ng private jet, kahit computein mo. Kahit pumasok ka sa gobyerno. Kahit may negosyo ka pa. Pero kung yung i-check mo yung mga salain ng mga yan, computein mo, naku po, hindi. Kahit yung sahod ng speaker, alam mo, let's say 300,000, i-compute mo yun ng isang termino, 3 years, magkano lang yun? Hindi ka kita ng 1 billion dun. Okay, again, hindi ko tinotolerate yung kurakot. Pero sana naman, kung kukurakot sila, iparamdam naman nila. Kung kurakot sila, na para sa tao, balik nila. Parang yung, ano ba to? Yung Batman and Robin. Di ba si si Robin Hood, Si Robin Hood, at saka si Zorro, parang similar sila. If I'm not mistaken, pareha silang nagnanakaw. Pero yung ninanakaw nila is ibinabalik nila dun sa tao, tinutulong nila. Buti sana kung ganun. Diba? I mean, gets niyo yung point ko. Buti sana kung ganun, nagnakaw ka, ibinalik mo sa tao, mas na-appreciate ka. Pero, yung nagnakaw ka, sinarili mo lang, ang ganda ng bahay ni congressman, ni senator, ganda, pero tapos yung mga tao dun sa paligid niya, parang humingi ka lang ng konting tulong, wala naman maibigay. Diba? Nakakabuisit yung gano'n. Kapag patayo ka ng bahay na ganyan, tapos yung mga politiko na tumatakbo na daang milyon ng gastos, mag-isip ko kayo. Pag upo nun at nanalo, babawiin yon. O, bilang negosyante kahit hindi negosyante, may intindihan to. Ikaw ba maglalabas ka ng malaking pera kung alam mong hindi mo mababawi? Common sense, walang charity. Yun ang yung reality. Shout out kay Sir Resty Marasigan at saka kay Brother Ali Asas. Sir, happy birthday. Papunta pa ako ulit dyan. Second round. Tatama yan. Sabi niya, alam mo bro, matatalino mga tao pero mga bobo. Mga bobotante. Matalino, kitang-kita na nila, binoboto pa rin nila. Pero syempre, sa bagay, may isa pang problema. Hindi naman tayo kumilik eh. Aminin natin. Pwede laruin ng numero. Mahirap. Kung ako lang naman ang tatanungin, sa opinion ko, okay na ako sa kamoto sa manual voting Kasi yung electronics, ang bilis ng resulta, pero parang ang dali Nagkakaroon nga ng mga scammer sa sa panahon ngayon, technology ngayon, di ba? Dami na nai-scam, nakukuha na ng pera. Kaya, no wonder. Hindi ko rin alam kung paano, pero napakahirap na maniwala sa mga ganyan. Anyway, sa 2028 kamoto, babawi tayo. Patunayan naman natin na kaya nating ipaglaban yung dangal ng boto natin. Yun na lang. Well, anyway, it's a political circus. Bahala na, napapag-usapan lang natin. Pero sa totoo lang, paniniwala ako, land of no hope ang Philippines. Kahit sinong iupo natin dyan. Mga politiko, siraan ng siraan yan. Dapat pagka hindi nagsisiraan, natutulungan. Pero malabo yun. Tayo mga ordinary lang ang pwede magtulungan sa kalsada pag may nasiraan. Pero pag mga politiko yan, paano magtutulungan yan? Magsisiraan nga yan eh. Yung kickback ko dito, yung government project. Kita nyo naman, di ba? Ay, nako, sarap ng kwentuhan. Anyway, maraming salamat yan kay Sir Sean. Dito pala si Sir Sean. Oo, daldal ko kasi. Sir Sean, see you. Kukunin ko yung 100 ko. Nagdeduct eh. Alam mo na yun. Ayan, shoutout kay Ninong Ramos, Sean Popper, kay Resty Marasigan, ayan, at saka kay Sir Ali. Anyway, kamoto, good evening and good night na rin. So, sa susunod, try ko ulit makagawa ng huwag nyo isipin kung DDS ako, loyalista ako. Huwag nyo kasi masyado iniidolo yung mga idol yung politiko. Anyway, politics kasi
Okay, eto na yung napapag-usapan lang. Alam ko may kanya-kanya kayong manok, respeto ko yun. Pero, kung magpapadala tayo dyan, wala mangyayari sa atin. Wala mangyayari sa atin. Anyway, mga kamoto, Jelly for to go PH, and have a good one.